ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, November 11, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Taas presyo sa mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Meralco magpapatupad ng tasingil sa kuryente ngayong buwan. 2 patay, 2 nasugatan sa pananalasa ng bagyong Uwan. Pagpapalabas ng higit 1 billion pesos Quick Response Fund ng DA, DSWD at PCG aprobado na ng DBM. Listahan ng mga opisyal ng Cebu na nasa labas ng bansa habang nanalasa ang bagyong Tino inilabas ng DILG. General crime incident na itala sa mga rehiyong sinalantan ng bagyong Uwan. Sa ating pong Metro News, motorcycle rider at angkas ito nasaktan makaraang mabagsakan ng bahagi ng isang electric billboard sa Quezon City. Sa atin naman pong Science and Technology News, paggamit ng mga social media platform ng mga batang edad 15 pababa sa Denmark, ipagbabawal na. Sa atin naman pong lifestyle news, isang rare Patek Philippe watch na isubasta sa halagang $17.6 billion. Sa atin naman pong music trivia, kaarawan ngayon ang tinaguriang The Original Jukebox King na nagpasikat ng mga awiting What I Am Living For at Together Again. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba naman, isang babae sa China inakusahan ng kanyang asawa na nambababae. Makaraang lumabas ito sa prediksyon ng isang manghuhula. Ang ating po oras, 6:39 ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ngayong araw ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa inilabas na abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 50 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina habang piso naman ang aumento sa kada litro ng diesel. Wala namang ipatutupad na taas presyo sa kada litro ng kerosene dahil sa umiiral na nationwide price freeze. Ito na ika-6 na sunod na linggong taas presyo sa gasolina habang ikatlong sunod na linggo naman sa diesel. 774 Balita Ngayon. Samantala, kasado nang ipatutupad na taasingil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, 15 centavos per kilowatt hour ang iiral na dagdag singil sa kuryente ngayong Nobyembre. Dahil dito ang kabuang power rate para sa karaniwang bahay ay aabot sa 13 pesos and 47 centavos kada kilowatt hour. Katumbas ito ng tinatayang 30 pesos na dagdag sa kabuang bill para sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Pangunahing sanhi ng dagdag singil ang mas mataas na transmission charge at feed-in tariff allowance. 774 Balita Ngayon. 2 ang naiulat na nasawi habang 2 rin ang nasugatan sa pananalasa ng bagyong Uwan. Ayon sa Office of Civil Defense, isa sa mga nasawi ay naiulat sa Biga, Catanduanes habang isa ay naitala sa Catbalogan, Samar. Gayunman, sinabi ng OCD na patuloy pa nilang biniberipika ang mga ulat na nasawi bunsod ng bagyo. May doon na ring naitalang nasugatan sa Bato, Catanduanes at Kalinog, Iloilo.
Nasa 70 isang kalsada at 26 na mga tulay naman ang hindi madaanan sa 8 rehiyon sa bansa. Kabilang dito ang mga pangunahing lansangan sa Bicol at Cagayan Valley regions na matinding naapektuhan ng bagyo. Sa datos naman po ng NDRRMC, nakasaad na abot na sa mahigit 230,000 na pamilya o mahigit 836,000 na individual ang naapektuhan ng bagyong Uwan sa mahigit 2,000 barangay mula sa 8 rehiyon sa bansa. Samantala, mahigit 100,000 katao na tulungan ng Philippine Army sa gitna ng pananalasa ng bagyong Uwan. Narito po ang report ni Angel Garcia. Umaabot sa 35,481 na pamilya o katumbas sa 118,617 na mga individual ang natulungan ng tropa ng Philippine Army sa gitna ng pananalasa ng bagyong Uwan. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, karamihan sa mga sinagip ay pansamantalang nanunuruyan sa mahigit 2,000 evacuation centers. Bukod dito, mahigit sa 56,459 na katao ang tinulungan ng Humanitarian Assistance and Disaster Response Unit na makabalik sa kanilang mga tahanan matapos humupa ang mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Bicol Region, rumatsyada ang Task Force Sagip ng 9th Infantry Division sa rescue at relief mission matapos lumubog sa baha ang maraming lugar dahil sa bagyo. Sa Northern Luzon naman, rumonda ang 5th Infantry Division para linisin ang mga kalsadang tinabunan ng landslide at debris kung saan sila din ang nanguna sa preemptive evacuation at pamamahagi ng relief goods. Hindi rin nagpahuli ang 7th Infantry Division na maagang nagbikas sa mga residente sa mga coastal areas ng Aurora bago tumama ang bagyo sa Dipakulaw nitong linggo ng gabi. Ang Di Maala pansamantalang sinuspinde ang ilang military drills para ilaan ang lahat ng resources sa pagliligtas ng ating mga apektadong kababayan. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang mahigit 1.684 billion pesos na pondo bilang replenishment sa Quick Response Fund o QRF ng Department of Agriculture o DA, Department of Social Welfare and Development o DSWD at Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin ng pondong ito na mapabilis ang pagtugon ng mga ahensya sa mga kalamidad at emergency. Sa kabuang halaga, 1 billion pesos ang inilaan sa DA para palakasin ang recovery at rehabilitation programs sa mga rehiyong tinamaan ng African swine fever at mga nagdaang bagyo. Magsisilbi rin itong standby fund sakaling tumama pa ang mga panibagong kalamidad. Samantala, higit 600 million pesos ang inilaan sa DSWD para sa family food packs, non-food items, emergency cash transfer at iba pang tulong sa mahigit 58,000 na pamilyang naapektuhan ng lindol at bagyo. Kabilang din dito ang pondo para sa warehouse rentals, administrative expenses at standby funds ng mga regional offices. Para naman sa Philippine Coast Guard, higit 50 million pesos ang inilaan sa relief, rehabilitation at search and rescue operations tuwing may kalamidad. Samantala, Senador nagpaalala na maaaring gamitin ng mga lugar na sinalanta ng bagyo ang kanilang disaster funds. Detalye po ihatid ni Conde Batak. Conde. Pinaalalahanan ni Senate President Tito Soto III na maaaring i-avail o gamitin ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang calamity funds kahit wala pang deklarasyon ng state of calamity mula sa presidente. Ito ang iginit ni Soto na siya ring may akda ng Republic Act No. 8185 o ang Calamity Fund Act na nagbibigay karapatan sa mga LGUs na gamitin ang disaster funds. Paliwanag ni Soto, maaaring ideklara ng local council ng lugar na sinalanta ng bagyo ang state of calamity kung talagang kinakailangan at sila rin ang makapagdedesisyon para sa kanilang lugar. Kaya wala namang binubuksan na bago ang Pangulo sa pagdedeklara ng nationwide state of calamity para sa paggamit ng calamity funds. Matatandaang inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdedeklara ng isang taong national state of calamity matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino na layong mapabilis ang release at magamit agad ng mga lugar na sinalanta ng kalamidad ang kanilang calamity funds. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Inilabas ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang listahan ng 7 alkalde at isang board member mula sa Cebu na bumiyahe sa United Kingdom habang nananalasa ang bagyong Tino noong nakaraang linggo. Batay sa dokumentong ipinadala ng ahensya sa Malacanang, kabilang sa mga lumipad patungong UK ay sina Mayor Manuel Santiago ng Pilar, Mayor Edgar Rama ng Poro, Mayor Greman Solante ng Tudela, Mayor Aljo Frasco ng Liloan, Mayor Alfredo Arqueliano Jr. ng San Francisco, Mayor Avis Monleon ng Catmon, Mayor Felihur Quino ng Compostela at Board Member Andre Duterte ng Cebu Province. Tanging si Bourbon Mayor Nico Dotillos ang nagkansela ng kanyang biyahe patungong London. Batay sa dokumento, nilagdaan ni Governor Pam Baricuatro ang travel authority ng mga opisyal, ngunit ilan sa kanila ang bumiyahe ng walang Foreign Travel Authority o FTA mula sa DILG portal. Nauna na ring sinabi ng ahensya na nagsasagawa na ito ng investigasyon hinggil sa mga opisyal na nagpunta sa Europe habang nakararanas ng kalamidad ang probinsya. Parusa para sa mga local official na bumiyahe abroad sa gitna ng kalamidad, ipinauubaya na ng Malacanang sa DILG. Chanel Salazar sa report. Ipinauubaya na ng Malacanang sa Department of the Interior and Local Government ang aksyon laban sa mga lokal na opisyal na bumiyahe sa ibang bansa sa kasagsagan ng kalamidad sa kabila ng ipinalabas na travel ban para sa mga local chief executives. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, si DILG Secretary John Vic Rimulya ang may kapangyarihang magpasya kung anong hakbang ang nararapat laban sa mga opisyal na lumabag sa utos. Hindi anya agad na may tuturing na may sala ang mga lokal na opisyal dahil kailangan munang suriin ang dahilan ng kanilang biyahe at kung nakaapekto ito sa kanilang tungkulin sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Pero giit ni Castro, inaasahan ng mga lokal na opisyal na manatili sa kanilang mga nasasakupan upang tumugon sa pangailangan ng mga residente sa panahon ng kalamidad. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Leader ng minorya sa Kamara umapila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang National Land Use Law. Grace Mariano sa detalye. Nananawagan si House Minority Leader at 4-Piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang pagpasa sa panukalang National Land Use Law na simula pa noong 1990 ay paulit-ulit na inihahain sa Kongreso. Dinilibanan ang magkasunod na matinding pananalasa ng bagyong Tino at Uwan ay patunay na kailangang maisabatas ang panukala upang matugunan ang kahinaan sa National Land Use Planning at Disaster Risk Management sa bansa. Paliwanag ni Libanan, ang wastong land use planning ay napakahalaga para sa disaster risk reduction, climate resilience at environmental integrity. Tiwala din si Libanan na ang panukalay daan para matuldukan ang paglikha ng mga komunidad sa mga lugar na hindi ligtas, lalo na sa pagbaha at daluyong ng tubig mula sa karagatan. Ayon kay Libanan, makakatulong din ang panukala para mapangalagaan ang ating ecological systems tulad ng mga kagubatan, watersheds at mga itinuturing na protected areas. Tinukoy ni Libanan na ang proposed National Land Use Law ay magsisilbing master framework ng Pilipinas para sa tamang paglalaan at paggamit ng pondo sa pamamahala at paglinang sa mga lupain at kalikasan o likas na yaman na siyang nagbibigay proteksyon sa mamamayan tuwing may kalamidad at iba pang trahedya. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Mariano. 774 Balita Ngayon. Wala ni isang krimen ang naitala sa mga lugar na binayo ng Super Typhoon Uwan batay sa pagtaya ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Directorate for Police Community Relations Deputy Director Police Brigadier General Vina Guzman, kahit may ilang tumangging lumikas sa natiling payapa ang sitwasyon kung saan walang naitalang gulo, nakawan o looting. Tuloy-tuloy din anyang naging pagbabantay ng kapulisan habang nananalasa ang bagyo. Nasa 22,000 na pulis ang nakadeploy sa mga evacuation centers, road clearing at relief operations. Handa rin ng 17,000 na mga pulis mula sa Reactionary Standby Support Force kung kakailanganin ng dagdag puwersa.
Samantala, BOC pinulong ang mga stakeholder para mapalawak ang Authorized Economic Operator Program. Narito po ang ulat ni Gina Mape. Nagsagawa ng serye ng focus group discussion sa Bureau of Customs sa mga pangunahing sektor ng international trade. Kabilang ang customs brokers, container yard at freight station operators at freight forwarders. Layunin ng pagpupulong na palawakin ang saklaw ng Authorized Economic Operator o AEO program upang naisama ang iba pang trade partners bukod sa mga importer at exporter na kasalukuyang sakop ng Super Green Lane Facility. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mahalaga ang ganitong uri ng konsultasyon upang mapalakas ang ugnayan ng gobyerno at pribadong sektor at naisulong ang kultura ng pagsunod at palasakit sa ligtas at modernong kalakalan. Tiniyak ng BOC na lahat ng suhestyon ng mga kalahok ay kukonsidera sa pagpapalawak ng programa alinsunod sa World Customs Organization SAFE Framework para sa mas maayos at naaasahang global supply chain. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 8 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Ako pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating pong Metro News, sugatan ng isang motorcycle rider at ang angkas ito makarang mabagsakan ng side panel ng isang electronic billboard na nakadikit sa isang condominium building sa bahagi ng Aurora Katipunan Service Road southbound sa Quezon City. Nagdamo ng sugat sa kamay ang rider kaya dinala siya sa ospital kasama ang kanyang sakay. Nangyari ang insidente sa gitna ng malakas na hangin at ulang dulot ng bagyong Uwan kahapon. Sa abiso naman na inilabas ng MMDA, nakasaad na pansamantalang isinara ang Katipunan Service Road southbound mula Saverville hanggang intersection ng Aurora bunsod ng insidente. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 5 centavos. 68 pesos and 27 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 65 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 75 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi November 10. 53, 48, 24, 36, 39, at 7. Kung saan walang nanalo ng 111 milyon. 369,858 pesos and 60 centavos na premyo. Ang bola naman sa Megaloto 645 ay ang 38, 27, 17, 23, 31 at 6, kung saan walang maswerteng nanalo ng 51 milyon 306,254 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Paggamit ng mga social media platform ng mga batang edad 15 pababa sa Denmark, ipagbabawal na. Detalye po ay ahatid ni Rosemary Miranda. Ipagbabawal na sa Denmark ang paggamit ng social media para sa mga batang wala pang 15 taong gulang, bagamat papayagan ang mga magulang na magbigay ng dispensasyon para sa mga kabataan hanggang sa edad na 13 upang ma-access ang ilang mga platform. Ayon sa pamahalaan ng Denmark, ang mga platform na pinakaginagamit ng mga bata sa bansa ay kinabibilangan ng Snapchat, YouTube, Instagram at TikTok. Sa pagsusuri mula sa Danish Competition at Consumer Authority mula Pebrero ngayong taon, ang mga kabataan sa bansang Nordic ay gumugugol ng average na 2 at 40 minuto araw-araw sa social media. Ang naturang hakbang ay kasunod ng panawagan ni Prime Minister Mette Frederiksen sa kanyang pambungad na talumpati sa parlamento noong nakaraang buwan para sa mga paghihigpit sa social media para sa mga bata
dahil sa mga alalahanin sa mental health ng kabataan. Nagpahayag naman ng suporta rito ang mayorya ng mga partido sa parlamento bago pa man isagawa ang isang formal na botohan. Sinusundan ng Denmark ang mga bansang tulad ng Australia na nagpataw noong nakaraan taon ng pagbabawal sa paggamit ng social media para sa mga batang wala pang 16 na taong gulang. Manatiling may kaalaman sa agama at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, isang rare Patek Philippe watch na isubasta sa halagang $17.6 million. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Naibenta sa pinakamahal na halaga ang isang Patek Philippe vintage timepiece na noong 2016 ay naging pinakamahal na wristwatch na nabili kailanman sa isang auction. Naisubasta ito sa halagang mahigit 14 million Swiss francs o $17.6 million na lumampas sa 11 million franc na nakuha nito 9 na taon nang nakararaan. Ang Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph Reference 1518 na ginawa noong 1943 ay isa lamang sa 4 na kilalang gawa sa stainless steel na sa sobrang rare ay mas hinahangad ng mga kolektor kumpara sa mga gawa sa gintong version nito. Inanunsad noong 1941, ito ang kauna-unahang seryeng ginawa ng Patek Philippe sa buong mundo na Perpetual Calendar Chronograph na karamihan ay encased sa yellow gold at ang iba ay sa pink gold. Para sa mga auctioneers, ang relo ay may halos mythical status para sa mga kolektor na kumakatawan sa pagsasama ng kasaysayan, design, innovation at rarity. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shatek 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin pong music trivia, kaarawan ngayon ang tinaguriang The Original Jukebox King na nagpasikat ng mga awiting What I Am Living For at Together Again. Sino po siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, November 11, taong 1945, sinilang sa Maynila si Edgar Villavicencio Peregrina, o mas kilala ng lahat bilang si Eddie Peregrina. Si Peregrina ay isang Filipino singer and matinee idol noong 1970s at tinaguriang The Original Jukebox King. Tubong Pililla Rizal ang kanyang ama, habang taga Cebu naman ang kanyang ina. Nagsimula ang singing career ni Peregrina sa mga amateur contest noong bata pa lamang siya. Nagkampiyon siya sa singing contest na Tita Betty's Children's Show sa isang radio station sa edad lamang na 6. Ang kanyang biggest break ay dumating ng magwagi sa Tawag ng Tanghalan. Ilan sa mga pinasikat na awitin ni Eddie Peregrina ay ang You Don't Know Me, Ikaw ang Lahat sa Buhay Ko, Alaala ay Ikaw, Two Lovely Flowers, What Am I Living For at Together Again. Si Eddie Peregrina ay pumanaw sa kasagsagan ng kanyang karera sa edad na 32, higit isang buwan matapos ang kinasangkutan niyang car accident sa underpass sa Shaw Boulevard sa EDSA sa Mandaluyong noong April 13, 1977. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW Shatek 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang babae sa China inakusahan ng kanyang asawa na nambababae. Makaraang lumabas ito sa prediksyon ng isang manghuhula. Detalye po ng balitang kakaiba, ihatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga kanyusik. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Isang pambihirang insidente ng away mag-asawa ang naresolba ng mga pulis sa Wuhan, China. Makaraang ireklamo ng isang lalaki ang kanyang asawa na inakusahan siyang ng babae. Makaraang lumabas umano ito sa hula ng isang manghuhula. Ayon sa mga otoridad, nireklamo ng lalaki ang kanyang asawa dahil tumuloy pangaharas sa kanya matapos nitong makausap ang isang manghuhula. Kwento ng lalaki, nagbayad ng nasa 500 yuan o mahigit 4,000 pesos ang kanyang misis sa isang fortune teller o pangbasahin ang kapalaran nito. Pero ang masaklap, lumabas umano sa hulaga ng babae siya
at nagpupunta umano sa mga hotel kasama ang iba't ibang mga babae at nagbabayad din umano siya ng sex workers. Noong una, hindi niya maintindihan kung saan nakuha ng kanyang misis ang akusasyon laban sa kanya dahil kahit kailangan ay hindi raw nagawa o kailan hindi niya nagawa kalukuhin ang kanyang asawa hanggang sa nabanggit na sa kanya ng kanyang misis na lahat ng akusasyon nito laban sa kanya ay nakabase sa prediksyon ng manghuhula. Makaraan namang mapagsabihan ng mga pulis, uminto naman ang babae sa pangakusa sa kanyang asawa at naging maayos na muli ang kanilang pagsasama. Naku po, mahirap ito maging pa ng away mag-asawa itong hula-hula. Alam mo, laging dapat tayo, bago tayo bintang, no? Siguraduhin na tayo ating may ebidensya. Correct. Kasi kung may ebidensya, hindi pagbibintang yan, no? Ang pagbibintang ng walang karampatang ebidensya o patunay ay mahirap. Okay? Alright. Ako si Dog Justin. Just out ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan ngayong Tuesday morning, ito muna ang ating question of the day, ang ating bibigyan ng opinyon ngayong araw po ng Martes. Malaking bagay ba sa inyo kung physically present ang isang opisyal ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad o sakuna? At ano po ang inyong unsolicited recommendation sa DILG na parusa para sa mga missing in action na opisyal sa Cebu? Ayan mga kanyusik, ang ating pong pag-uusapan ngayong Martes ng umaga sa opinion mo, opinion ko. Kaya kung gusto niyo na pong magbigay ng inyong opinion, ipadala po yan sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Muli po ang ating mga katanungan, malaking bagay ba sa inyo kung physically present ang isang opisyal ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad o sakuna? At ano ang inyong mairerekomenda sa DILG na parusa para sa mga missing in action na opisyal sa Cebu? Inyo pong narinig ang mga maiinit na balita ngayong araw po ng Martes, November 11, 2025. Ako pong inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 44 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating po oras, 7:04 ng umaga.